buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Truth in Desiderata. Yung desiderata po na tula ay umuso nung mga nakaraang mga dekada at napakaganda ng laman. At atin ngayong babalikan, re-reviewin at hahanapan natin ng mga magagandang lesson sa buhay, lalong-lalo na ng naka-embed dito ng mga biblical teachings. Ang pangalamat ng ating pag-aaral ngayon, Truth in Desiderata. Ang desiderata po ay Latin word. Isa pong salitang Latin na ang kahulugan sa ating buhay ay things to be desired. Mga bagay na kaibig-ibig, kanais-nais sa ating buhay. It was written by an American, Max Ehrmann, isang poet na nabuhay noong 1872 to 1945. Ngayon po, nanamnamin natin yung tula kasabay ng isang audio reading nito. Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here, and whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble, it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune, but do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness, beyond a wholesome discipline. Be gentle with yourself. You are a child. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life. Keep peace with your soul, with all its sham, drudgery, and broken dreams. It is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. You are a child of the universe, no less than
So you are a child of the universe. You are a child of the universe. You have a right to be here. Napakahalaga na alam natin kung saan tayo nakatayo. So lalo na yung parang gusto na magpakamatay, paalala mo sa sarili mo, you are a child of the universe. You have a right to be here. You are not only a child of the universe, you are a child of God who created the universe. Iisa-isahin natin yung mga line dahil napakarami pong pwedeng ituro sa ating buhay, tapos biblical pa yung content. So we go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. It's a very noisy world. Everybody wants your attention, everybody wants your affection, pero ang sinabi dito ng Desiderata, go placidly amid the noise and haste. Hindi ko mo magulo yung mundo, papayagan mo na rin gumulo ang sarili mong utak. Basta dapat alam mo kung anong gusto mo, at mapayapa kang lumalakad sa gulo ng mundo kahit ito ay magulo. Because you can create pockets of silence in your heart. Ang mahalaga, kahit gaano kaingay ang mundo, kahit gaano kagulo, kahit gaano karaming problema, merong kang gitnang lugar sa iyong puso na payapa at tahimik. Where you are one with God and you are one with your spirit. Kaya importante halimbawa yung nagkakaroon ka ng quiet time. Magkaroon ka ng private time with God. Manalangin, magbasa ng Biblia, magbulay-bulay. Dahil pag inuna natin yon, anumang gulo, ang sumalakay mula sa labas, meron ka ng quiet and a very steady center. Psalm 4:4, in your anger do not sin. When you are on your bed, search your hearts and be silent. So it's all right to go through a very troublesome day, but always review the day and be silent. So you begin the day with God and end it with God. Magkakaroon ka ng isang tahimik na mundo sa kalooban mo kahit magulo ang buhay. Sabi pa ng Desiderata, as far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Hanggat maaari, makipagmabutihan, makipagkapwa-tao na hindi mo naman kailangang isuko yung paniniwala mo, pero makakahanap tayo ng isang lugar kung saan pwede tayo maging kaibig-ibig na tao, kahit hindi tayo laging sumasang-ayon sa kanila at hindi natin sila pinipilit sumang-ayon sa atin, pero nakikinig tayo, nakikisalamuha, at hindi tayo nakakainisan kahit kung minsan, ibang-iba yung pananaw natin sa ating kalooban. Isang balance sa buhay na kailangan matutunan lalo ng mga Bible-based Christians. Kung minsan sobra tayo nag-aapoy, nag-aalab sa pananalig sa Diyos, sa pagbabasa ng Biblia at sa paniniwala sa mga laman nito, na napapaso na lahat ng mga kamag-anak natin at kaibigan natin sa ating pagiging sobrang mainit, na hindi nakakatulong yun para sa kanila. So without surrendering your beliefs, be in good terms with all persons. Sabi sa Titus 3:1-2, remind the people to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men. Kahit yung mga nagbabasa ng Bible, nagiging mayabang kuminsan nang hindi nakahalata because you believe that what you read and what you subscribe to is the truth, then you tend to ignore the truths of other people or what is true to them. Kaya ang kasunod na sinabi ng Desiderata, speak your truth quietly and clearly. Kung meron kang pananalig, paniniwala, i-share mo ng malinaw, pero hindi ka sumisigaw. Just say it clearly. Leave it to the Holy Spirit to convict people to understand truth. Just speak your truth, no matter what it is. Kung kausap nyo, nakikipagtalo kayo sa inyong kabiyak, sa inyong kapatid, sa inyong kaibigan, just speak your truth quietly without necessarily provoking people because we shout at them, because we use harsh words. Pag nakinig tayo sa mga payong ito na actually very biblical, tatahimik ang buhay natin. At magiging masarap tayong kasama, magiging kaibig-ibig sa ating mga kapwa, at hindi magiging mahirap para sa atin to share even the Word of God. Psalm 15:2-5, he who speaks the truth from his heart will never be shaken. At patuloy pa nga ng Desiderata, sabi, and listen to others. Even the dull and ignorant, they too have their story. Merong mga tao na kuminsan ikinoconsider natin na dull, ignorant, beneath us, mababa ang ranggo, mababa ang pinag-aralan, mababa ang kalagayan sa buhay. Pero ang sabi ng Desiderata, makinig ka kahit sa mga taong
sa patingin mo ay gano'n ang kalagayan. Dahil meron silang alam na hindi mo alam. Meron silang husay na hindi mo husay, meron silang galing na hindi mo galing. Therefore, you will benefit by listening to them. And even if you don't learn something new in terms of ideas, at least you will learn to have practiced patience and humility, which is great in God's eyes. Proverbs 19:20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Magaling ka lang, kapatid, sa area na eksperto ka, pero lahat ng ibang area, may ibang magaling doon. So, dapat marunong tayong makinig. Avoid loud and aggressive persons, Desiderata says. They are vexations to the spirit. Sabi niya, iwasan niyo ang mga taong yan kasi nakakagulo sila sa spirito. Mga maliligalig, sabi nga sa Laguna. Mga magugulo. Yung pananahimik mo, kakawkawin nila. Kung para tahimik na tahimik ang tubig, kakawkawin nila. Sabi, avoid them. Proverbs 20, verse 19, avoid a man who talks too much. In Titus 3:9, avoid foolish controversies and arguments and quarrels, because these are unprofitable and useless. Siyempre, yung tinutukoy dito sa Titus 3:9, religious quarrels, ha? Sabi, iwasan daw yung mga pakikipagtalo, mga argumento, mga debating relihiyoso. Wala daw kapakipakinabang dyan sa ganyang mga klase ng usapan. So if we're going to really focus, the context of Titus 3:9 is avoid loud and aggressive religious people. Yung mga tao na iginigiit nila yung paniniwala nila sa'yo, gusto nila yung din na maging paniniwala mo, pero yung pagtuturo nila, agresibo. Sabi ko nun, wala kang mapapala na makipagmabutihan sa ganyang mga tao. At siyempre, magandang review din sa ating mga kapatid. Baka mamaya, tayo pala yon. Hindi ko mo merong ibang pananalig ang ibang tao, ibig sabihin demonic na sila. Baka yung maturity nila, nandun pa lang, ikaw malayo na, so dapat nauunawa mo yon. At kung totoo man ang iyong pinaniniwalaan, pero magaspang naman ang paraan ng pagsishare mo nito, para mo na rin sinira yung sariling pinaniniwalaan mo. Because the greatest proof that what you believe in is truth is your behavior, your good manners. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. So dito itinutuwid din ng Desiderata yung kustumbre ng napakaraming tao na wala silang ginawa kundi ihambing, ikumpara ang sarili nila sa iba. Sabi, walang kwenta yung kanyang mga paghahambing kasi dalawa lang pwedeng kawian, maging hambog ka o maging mapakla at mapait ang buhay mo dahil talo ka sa comparison. So kung panalo ka sa comparison, ang pagkatalo mo naman nun is yayabang ka. Kung talo ka naman doon sa comparison, mas matatalo ka na naman dahil baka lalong maawa ka sa sarili mo, mainggit ka pa. Sabi sa Romans 14:12, so then each of us will give an account of himself to God. Mananagot ka para sa sarili mo, so don't compare. At kahit yung pamilya mo mas mayaman sa isang pamilya, ba't ikaw ba nagpayaman sa pamilya nyo? Lalo kumanan nyo lang yan, wala ka namang dapat ipagyabang. Dahil iba yung merong accomplishment nun. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. Ang linaw, ipako mo ang iyong tingin sa sarili mong buhay. Maging interesado ka lang sa nangyayari sa buhay mo, sa karir mo, huwag sa buhay ng iba. Huwag kang nakabantay sa buhay ng iba at alaga mo na lang lagi ito i-criticize, pag-usapan, i-chismis. At sabi ko, mag-enjoy ka your own achievements. Hindi achievement ng lolo mo, hindi achievement ng pinsan mo, hindi achievement ng kung sino-sino, achievement mo. So, achieve. Do something, maging mabunga ka, hindi pinagyayabang mo, ay talagang sikat yung kapatid ko, yung uncle ko, mayor, etc., etc., ikaw ba yun? So, mahalaga, meron tayong pagsisikap na maging mabunga. So enjoy your achievements, meaning your past, as well as your plans, meaning your future. That you enjoy even thinking about this, and you enjoy trying to achieve
what you have planned to do. Sabi niya, sa mga panahon ngayon na napakadaming nagbabago, isang tunay na kayamanan, yung marunong kang magtuon ng pansin sa sarili mong buhay, hindi mo kino-compare sa iba, sineselebrate mo ang binibigay sa iyo ng Diyos, hindi mo ipinagluluksa yung ibinibigay ng Diyos sa iba, kasi pag ikay mainggitin, nalulungkot ka pagka umaasenso ang iyong kapwa. Pag masyado kang competitive, yung mga estudyante, mataas na yung grade nila, 95, yung nalaman na yung katabi, 97, umiyak pa dahil mas mataas yung grade ng kabila. Sabi, walang mangyayari pag ganyan. Mga magpipinsan, mga magkakapatid, don't compare your husbands or your wives. Kasi kung maganda ang napatapat sa'yo, pasalamat ka, huwag mo nang ipagyabang dahil kawawa naman yung natapatan na nga ng hindi mahusay, tapos ipagkakadiin-diinan mo pa yung katotohanan na yun. Kailangan marunong tayo maging generous with kindness at maging maalalahanin tayo that people who have less in life are actually more sensitive. At kung more sensitive sila, dapat naman tayong mas maingat sa pakikitungo. Enjoy your achievement, enjoy your life, enjoy your activities. Sabi ng Ecclesiastes 3:22, so I saw that there's nothing better for a man than to enjoy his work, because that is his lot. Wala na daw iinam pa na kung ano yung trabaho na naka-assign sa'yo, enjoyin mo. Kasi yan ang toka mo. Yan ang napa-assign sa'yo. Kung hindi man permanently, yan ang naka-assign sa'yo ngayon. Pwede ka magreklamo, pwede ka magalit, pwede ka magdabog, pero ano naman ang mapapala mo? Yung pa rin naman talaga ang gagawin mo dahil kailangan mong gawin yun. So turuan mo ang sarili mo to enjoy it. Lalo't hindi mo naman mapalit-palitan sa lalong madaling panahon. Kasi lugi ka na may ginagawa na hindi ka nag-enjoy. Lugi ka na may kasama sa isang biyahe na hindi ka nag-enjoy dahil ang tinatupag mo, inisin ang sarili mo dahil nakakainis siya. Pero lugi ka rin. Lalong-lalo kung yung naiinis ka, asawa mo. Hindi mo maitapot, hindi mo mapalitan, so turuan mo sa sarili mo na mag-enjoy. So ganoon, yan ang isang tunay na kayamanan. Change what you cannot change. Accept that which you cannot change. Get what you like. And if you cannot get what you like what you get, then life will be more peaceful. Ecclesiastes 5:19, moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Kung may mga tao na hindi nila ma-enjoy yung hirap at hindi nila gusto, meron din naman na hindi nila ma-enjoy yung magagandang bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Sabi, if God gives you wealth or possessions, enjoy it. Binigyan ka ng magandang kusina, gamitin mo, bakit nasa dirty kitchen ka? Binigyan ka ng magandang sofa, yak-yakin mo, lumain mo, kesa bagong-bago kasi hindi nyo inuupan, doon kayo nakaupo sa kudkuran ng nyog. Diba? Merong ang ganda-gandang komedor, hindi ginagamit, saan kumakain yung pamilya, doon sa gilid. Ang gagandang kumot, tapos ang ginagamit nyo, yung mga gapak-gapak na mga balutan ng feeds ng manok. Mga sako-sako, ang gaganda ng mga tuwalya, nakalinya sa cabinet. Pero tingnan mo yung tuwalyang ginagamit nila, ang nipis-nipis. May nakasulat pang good morning. Kung hindi pa pala napanalunan sa ripa noong Pasko, wala. Sayang, di ba? If God gives you good things, use. So, paano po masira? Mabuti nang nasira dahil ginagamit, kasi hindi nga nasisira dahil hindi naman pinakinabangan kahit kailan. May kotse kayong maganda, masama ang panahon, sakyan nyo. At iba talaga, lulusong na lang sa mga tubig, hindi baling mabasa, huwag lang mabasa yung kotse nila. Bakit ka ba may sasakyan? Yung iba pa nga, ang gaganda ng sapatos, talagang kahit na mga bote sila, matibo ng mga wasak-wasak na bote, ihuhubarin yung sapatos. Things have to be used. That's how you celebrate life. Hindi mo pine-preserve yung ganda niya, yung naluma dahil ginamit. Yun ang maganda. So sabi ni Solomon, alam nyo, mag-appreciate naman kayo sa Diyos. Pag binibigyan kayo, gamitin nyo. Mayroong masarap na pagkain, lutuin nyo. Hindi kung kailan may bisita, tsaka ilalabas, tapos nagdidildil ng asin yung pamilya. Lagi na lang ang ganda-ganda para sa iba, pero pag sa kanila, hindi na. Be appreciative of whatever God gives you.
Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. O mahilig daw kayo magnegosyo, maghanap buhay, mamuhunan, maganda yan, pero mag-ingat. Be cautious. It means don't go too fast. Don't be too aggressive. And do not put all of your eggs in one basket. Kaya marami ko minsan, halos tumalon sa ilog pag na 1, 2, 3. Lalo yung na-scam. O mag-invest ka lang dito, biglang tutubo ng malaki. Makakatikim ka naman ng konting tubo, gaganahan ka, dadagdagan mo yung investment, hanggang mamaya patigin tong ngipin ng biyanan mo, nandun na sa investment. Tapos bigla ka na 1, 2, 3, walang natira. Kaya sabi niya, exercise caution. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng attractive ay talagang tama. At syempre, if it's too good to be true, it's not true. Alam niyo yung mga nadadaya, yung gustong kumita ng hindi nahihirapan, yung easy money. Karamihan ng mga na 1, 2, 3, ganun. Yung sobrang naghahangad. Kaya nga sabi ko, hindi ko naman gustong ipakadiin-diin pa yung mga nabiktima na nga. Pero alam nyo, kung hindi tayo interesado, hindi naman tayo mabibiktima eh. But because we're interested in something that is not rightfully ours or should not be ours, because out of a very little effort, ang dami mong tubo, parang mali yun, di ba? So basically, it's very wrong. So niya, the world is full of trickery. At tatandaan niyo mga kapatid, ang nandadaya, ang nakakapandaya, ay yun lang na pagtitiwalaan. Hindi kayo pwedeng dayain ang hindi nyo pinagtitiwalaan, wala silang chance. So sino lang ang mga kandidatong mandaya sa inyo? Hindi yung mga pinagtitiwalaan nyo, it's from those ranks that the deceiver will come from. Lahat kayo na nadaya na, di ba, nagtiwala kayo? Yung nagtiwala pa naman ako. Siyempre, hindi ka naman pala nagtitiwala, hindi ka madadaya. So, ang mga suspect sa buhay natin, yung mga pinagtitiwalaan natin. Proverbs 11:15, he who puts up security for another will surely suffer. But whoever refuses to strike hands in pledge is safe. Sabi, pag mahilig kayong maging garantor, nako, maghanda-handa na kayo mag-abono. Yung mga nag-guarantee, sabi ganon, tiyak, magdurusa kayo. Dahil pag tumakbo yung nangutang, kayong nakasangkalan. Ang masakit no, nagkasira na kayo nitong dati nyong kaibigan dahil napahama kayo, tapos may babayaran pa kayo, doble. Ngayon sasabihin mo, paano po magagalit pag hindi ko ginaranti? Hayaan mo na magalit ngayon, kaysa later, ikaw naman na magalit dahil tumakbo. Di magkakagalit po kami. Magkakagalit din lang kayo next year, agahan nyo na ngayon na. At least hindi ka lugi. Pag may mga gusto magpag-garanti sa inyo mga kapatid, dalawa lang naman. Ang bait-bait nyo, gusto nyo tulungan, di i-garanti nyo, pero ihanda nyo ang sarili nyo na maaaring mag-abono kayo at huwag sasama-sama loob nyo pag nangyari yon dahil garantor nga kayo eh. Kaya nga may garantor. At kung malakas ang credit rating nung tao na yon, hindi niya kailangan ng garantor. Kaya kailangan ng garantor dahil nga mahina. So 99% mapapahama ka. May magtatanong, Pastor, paano po yan? Di gusto ko maging mabait, mag-guarantee ako. Sure, hindi kita pipigilin, but be warned na maaari ka talaga mag-abono at huwag sasama-sama loob mo dyan. Mamaya, lalapit pa sa pastor, tulungan niyo naman po ako singilin, si sister kasi nangutang sa akin eh. Kasama ba ako nung inutangan kanya? Bakit ako kasama ngayon sa singilan? Maraming ganon, no? Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Hindi nakakahiya at kung nahihirapan kayong sabihin sa gustong magpag-guarantee, sa mga kapatid, alam mo ba ang Proverbs 11:15? Basahin mo sa kanya. Sabi mo, ayokong suwayin ang salita ng Diyos, so hindi ako pwede mag-guarantee sa'yo. Right? Proverbs 12:5, the advice of the wicked is deceitful. So kailangan nag-iingat tayo sa pinakikinggan. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. So, pero wag naman ninyong lahatin. Hindi ko mo nadala kayo minsan sa pag-ibig, hindi na kayo iibig kahit kailan. Hindi ko mo nalugi kayo minsan, hindi na kayo mamumuhunan.
hindi ko mo merong nandaya sa inyo, ibig sabihin lahat na lang ng tao gusto kayong dayain. No? Dahil sa kabila ng napakaraming mga tao na hindi mo pwedeng pagtiwalaan, meron pa rin mararangal. Meron pa rin na dignified, meron pa rin mga noble yung character, dapat lang pipiliin mo. Kahit yung propeta, akala niya siya na lang natirang kaisa-isang matuwid sa Israel, sabi ng Diyos, at kinote sa Romans 11:4, I have reserved for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. Meron pa rin mabubuti. Marami pang mabubuti. Ang lesson dyan mga kapatid, kahit kayo nasaktan na, don't have a dala mentality na ayaw nyo na magtiwala, ayaw nyo na uling mamuhunan dahil nalugi, ayaw nyo na makipagkaibigan dahil merong nanghuda sa inyo, ayaw nyo na uling gumawa ng ganito at ganon. Huwag. Kasi pagka naging dala na yung attitude mo sa lahat ng bagay, parang nananakawan ka na ng ligaya nun. Napakahalaga na matuto kang magpatawad, lumimot, at muling bubuksan mo yung pinto mo na sobrang dami ng luck dahil sa iyong pagkakadala sa buhay. Kaya kahit nga sa pag-ibig, di ba sabi ng pelikula, muling buksan ang puso. Kasi baka mamaya ang dami ng napapasok mo, nasaktan ka, yung pala yung tunay na magbibigay sa ng ligaya, yun ang kumakatok ngayon pero ayaw mo na magbukas. Kailangan marunong ka mag-take din ng mga risks. But, studied and calculated risks. Meron ka na dapat science sa pakikitungo sa mga problema ng buhay at natuto ka na sa mga kabiguan. Pero hindi ibig sabihin you'll play it too safe. That you will live inside a castle on top of a hill, inaccessible to everybody. What is that life? It might be safe, but is it really nice? So binabalansin natin yan. Be yourself. Especially do not feign affection. Hindi mo kailangang i-fake ang pakikipagkaibigan, ang pagmamahal, ang pakikipagmabutihan. Romans 12:9, love must be sincere. Huwag nating dinadaya yung affection. Lalo huwag tayong mandadaya, pinapapaniwala mo isang taong mahal mo siya, hindi pala. Pinapapaniwala mo isang taong malapit ang loob mo sa kanya, hindi pala totoo. Kasi siya naman yung dadalain mo, siya naman yung sasaktan mo, and later on, dumadami yung mga nasasaktan, we get surrounded by more and more and more people who are no longer willing to trust others. And what kind of world are we going to have? Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is perennial as the grass. Huwag na tayo maging negative about love. Love is still very beautiful. Baka nagkataon lang hindi ka napatapat sa isang magandang match, but it's still beautiful. At kahit daw napakaraming nga katigangan at kauhawan dyan sa paligid, marami pa rin pag-ibig kasing dami ng damo na hindi mo mapatay kahit na pinipilit mo pang patayin. 1 John 4:16, and so we know and rely on the love of God, on the love God has for us. God is love. Ang isa sa mga pinakamagandang gawin mga kapatid, pagka tumanggap sa Panginoon, pagka na-renew ang ating spirit, pagka tayo nagkaroon ng love affair with the Word of God, is to put love back into our lives. Kasi yan ang tinatanggal ng mundo sa atin eh. Pag nasaktan ka na, nadala, inaalis niya yung pagtitiwala, inaalis niya yung pag-ibig, inaalis niya yung maging maibigin ka. Pero, ano ang kulay ng buhay kung ganon? So when you bring back life back to you, you also bring love back. So be ready to love and be ready to be loved. 1 Corinthians 13:8, love never fails. So take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Siyempre nga naman daw, nagbabago buhay, nakakaedad tayo, buong kagandahang loob na isuko na yung dapat ay hindi mo na dala-dala sa pagtanda dahil hindi ka na bata. At yan ang isa nating dapat natanggapin, to learn things, to mellow, to mature. Kung nung araw masungit ka at magagalitin pero ngayon matanda ka na ng konti, tama na. At pag talagang medyo tumatanda ka na, bawal lang magalit. Kasi mas madaling atakihin ang mga matatanda, mas madaling mamatay. So dapat, huwag mong ginagalit ang sarili mo. Huwag mong iniinis ang sarili mo at huwag ka nang gagalit ng iba dahil habang tumatanda ka, mas nangangailangan ka ng kalinga, pagmamahal, alaga ng iba
paano kung nakakainis ka? So dapat yung mga yabang, masakit na magsalita, yung mapagmataas, yung masyadong oppressive kasama, dominante, binabawasan hanggang maubos yan pag ang tao tumatanda na. Why? Because you realize that those things are not really what brings in friends. Those things are not the ones that really bring in happiness into your life. In fact, they make enemies for you and they make you miserable. Kahit sa itsura, kung talagang matanda ka na, 80 ka na, 70 ka na, huwag ka na magsikap magmukhang 30. Because you will look like a joke. Lalo may na-achieve ka naman, nakapagpalaki ka ng mga anak, nakapag-alaga ka na ng mga tao, may natulungan ka, may na-establish kang bagay, nakapagpagawa ka ng bahay o whatever, nakapaglingkod ka sa bayan, natural lang tumatanda yung itsura mo. Dapat mo yung tanggapin. Kasi mas nakakatawa yung mga alam mo nang may edad pero pilit na itinatanggi. Sabi nga, take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. At isa doon yung mga yabang, yung sobrang self-reliance, mga pangbata yan eh. Pag matanda ka na, alam mo nang hindi naman talaga ganon. Talagang dapat nakikitungo ka, nakikisama. There is nothing more vain and more sayang than a person na matanda na pero walang pinagkatandaan. Dali-dali pa rin magalit. Ang dami pa rin kagalit at hindi pa rin niya nakakasundo yung kagalit niya. Parang bakit mo pa pinahaba ang buhay mo para lang dumami pa lalo yung kaaway mo? Dapat humahaba yung buhay para yung mga dating nakaaway nung bata pa tayo at hindi marunong, makasundo na natin dahil marunong na tayo. Na yung mga yabang natin noon ay naisuko na natin sa Diyos at sa kapwa at ngayon mas appreciative tayo sa nangyayari sa buhay ng iba. Why? Because every year that is added to your life is a gift from God. So treat it as a gift. Huwag lustayin. Huwag waldasin ang mga sandali na ipinapahiram ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Dapat hindi naisip bata. Mga kapatid, kung meron kayong hindi kinakausap, kaaway, kasamaan ng loob ng more than 3 years, ang haba na nun Lalo kung more than 5 years. At especially, pag more than 10 years. Bakit? Bakit nyo lalasunin ang buhay nyo na may kaaway kayo? Pag nakikita nyo siya, nainis kayo. Pag dumadating siya, nagagalit kayo. Pag nasa isang pagtitipon siya, nandun din kayo, aalis kayo agad o hindi nila kayo pupunta. Ba't nyo liliitan ang mundo nyo? Alam nyo, bawat isang nakakainisan, kalaban, nakakapagpaliit ng mundo. But why will you live that way? So it's important, no? To gracefully surrender these things. Meron isang kwento tungkol kay Amalia Fuentes at kay Charito Solis. Kilala nyo ba yon? Diba? Baka mamaya si Angel Locsin na lang ang kilala nyo dahil puro kayo young people. Merong matagal na alitan tong dalawang superstars na ito. Hindi sila nag-uusap. Yung pala, merong pinagsimulan nyo na mahabang kwento. Pero, pag nagpupunta halimbawa si Amalia Fuentes sa isang affair, nandun si Charito, di na siya tutuloy. Ganon din si Charito. Kung sinong mauna, hindi nasusunod yung nahuli. O kaya, nandun sila pareho pero nag-iiwasan. Pag nandun sa bungad yung isa, nandito sa dulo yung isa, natetense lahat ng tao pag magkasama sila sa isang hall dahil baka biglang sumabog at magaway. Minsan daw, nandun si Charito at si Amalia, paalis na si Charito nung makita niya si Amalia. Tapos sabi ni Amalia daw, "Chato, chato, chato." And everyone froze, and everyone was silent, not knowing what would happen next. At biglang lumingon itong si Charito, sabi daw ni Amalia, "Bati na tayo, matatanda na tayo eh." At nagkabati sila mula nun. Diba? So sino ang Amalia at Susan ng buhay nyo? O sino ang Aruray at Chichay ng buhay nyo? Diba?
Dapat tama na yun. Sabi niyo, matatanda na tayo, tama na yung mga gulo na yan. Reliable ang kwento na yan. Ang nagkwento sa akin ay si Susan Roses. So, talagang napakaganda na. Tapos sabihin mo, ay matanda na ako, tama na yung mga ganyan. Lalo sa mag-asawa. Yung matanda na tayo, tama na yung mga ganyan-ganyan. Ano? Dapat enjoy na lang natin yung nalalabing buhay. Pinapahaba nga ng Diyos to bilang regalo, tapos papapangitin mo. Eh ano ngayon ang advantage mo kung bata ka pa lang, natuto ka na? Di ba mas masaya? Kasi yun, nagsimula ka pa lang, ang dami mo na enjoy kasi bata ka pa lang, tinatama mo na yung mali. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. Kailangan daw pinapatibay ang loob para kung sakali kang biglang makatanggap ng hampas, dagok ng buhay, kaya mo kasi pinatibay mo ang iyong loob. At ganoon din ang dapat gagawin natin sa mga bata, pinapatibay ang loob. Sinasanay natin silang mabigo. Kahit kaya natin ibigay ang gusto, kuminsan hindi natin binibigay para makapag-practice sila. Kasi sa totoong buhay, hindi naman nila makukuha lahat ang gusto nila. Dapat may practice. Dapat masanay sila kuminsan kulang ang pera. Kasi sa totoong buhay, dumarating na yung kulang yon kahit maluwag ka pa. Dapat masanay sila na magkaroon ng mga duty, assignment, dahil ang totoong buhay, meron ka dapat na pananagutan, hindi lang laging iba ang naka-assign doon. So practice and train in difficulty. Salamat kung hindi darating yung tunay na hirap ng buhay, hindi mo kailangang gamitin yung napatunan mo, pero sino naman ang exempted sa mga hirap ng buhay? Kaya dapat magandang training sa mga bata, hindi natin pinapalaki sa layaw, hindi ibinibigay lahat ang gusto, dahil sa totoong buhay, hindi ganon. Proverbs 31:25, yung daw babaeng makadiyos is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. So dahil matibay ang loob, matibay ang puso, yung description ng kantang Dalagang Pilipina, yung matining, may tibay at tining ng loob, kahit anong dumating, nakakaya. Dapat ang tao matibay ang loob. Pero kahit daw maraming problema ang buhay na dapat paghandaan, sabi ng Desiderata, but do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. So, huwag naman laging maghanap ng kung anong nakakatakot kahit wala pa naman. Handa ka pero hindi ka naman laging, kumbaga na, lagi mo nalang pinapaikot sa utak mo, ini-imagine yung mga mahirap. Lalo yung end of the world na yan. Mga napakarami mahilig magbasa ng Bible, ang hilig din sa end of the world. Yung pastor, kailan po ang end of the world? Pag nangyari na, malalaman mo dahil nag-end na. Habang hindi mo pa nakikita, hindi pa. E ano pong dapat kong gawin sa paghahanda? Anong paggagawin sa paghahanda sa end of the world? Live your life to the fullest so that when it happens, hindi ka lugi. Hindi pa nag-e-end, nagsusuot ka na ng helmet, sumusuot ka na sa kuweba, tapos 30 araw ka na doon, hindi nangyayari. Dahan-dahan ka na ngayon lumalabas uli kasi hindi nangyari. Biruin mo na nawalan ka ng 30 days. At kung nag-iisip ka ng end of the world na yan ng 3 minutes every day, ang dami din nun sa isang taon. Pag pinagdugtong-dugtong mo, na nawala sa'yo. Ang tunay na paghahanda sa end of the world is live a godly life, be productive, be fruitful, magtanim ka ng lansones ngayon, dahil baka hindi mag-end, edi may bunga pa after 15 years. Kesa sa hindi nag-end, tas wala ka nang ginawa, eto ngayon, talagang end na ng world mo, pero yung world ng iba tuloy pa. Huwag kayong addict sa end of the world, mga kapatid. Hindi nga sinabi sa atin kung kailan, kung ano yan, bakit pilit nating inuurirat? Ang mahalaga, namumuhay ka nang wala kang atraso sa Diyos, wala kang atraso sa kapwa, na-enjoy mo yung dapat enjoyin, nagawa mo yung dapat gawin, yung duty mo, nagampanan mo, at mangyari man yon o hindi mangyari, ano ngayon? Pero pag lagi mong ginuguni-gunit, iniisip-isip yan, hindi pa man nagaganap sa iba, sa'yo, nagpaulit-ulit na, kasi na-stress ka na, na-tense ka na. Kung talaga bang mag-e-end yung planeta, meron ka bang mapupuntahan na pwede mong iwasan yun? Di wala. So habang hindi pa nangyayari yon, serve God, be godly, and enjoy life. And when it does happen, accept it. But those who always imagine it suffer more than once. They suffer every time they think of it. But those that don't think of it but live in a godly way, you will have to suffer only once when it happens.
if it happens in your lifetime. So huwag natin laging isipin yan. Psalm 37:4, delight yourself in the Lord. At sabi sa 1 Peter 3:14, do not fear what they fear. Do not be frightened. Huwag niyong tatakutin ang buhay niyo na mga kung ano-ano. Naku, meron nakikita isang propeta na magkakaroon ng mga tsunami. Ang dami nang nakakita, hindi naman nangyari. Pero, kung gusto mo maging safe, di huwag kang tumira sa tabi ng dagat. Huwag kang tumira sa tabi ng ilog kung talagang ayaw mo ng baha. Dahil kahit kumisan hindi pa end of the world, nakatira ka doon sa mali, konting baha lang talaga, maapektuhan ka na. So use your common sense. No? Gamitin mo yung utak na binigay sa iyo ng Diyos. At huwag kang magpapaniwala sa kotakot-takot ng mga propetahan na ang dami-daming mga katuroan. Kasi alam nila, pagka yun ang mga nakakatakot ang mga teaching nila, nagkakaroon sila ng audience. Sinabi na nga ni Jesus, walang nakakaalam yan kung kailan. Pag may nagsabi sa inyong alam nila, huwag kayo maniniwala. Kasi sinabi na nga hindi alam yan eh. No? At sabi pa ng desiderata sa pagpapatuloy, beyond the wholesome discipline, be gentle with yourself. Well, marami sa atin hindi yan ang problema. Dapat siguro be gentle with others, be gentle with your wife, with your spouse, with your husband, with your mother. Pero merong mangilan-ngilan, hindi talaga gentle sa sarili. Pinaparusahan ng sarili, inaako lahat ang tungkulin, ginagawa lahat ang dapat gawin, sobrang pahirap sa sarili. Sabi, be gentle with yourself. Why? Because you were also created by God. And when God says, you love the world, kasali ka. Kailangan alam mo ring mahalin ang iyong sarili. So huwag mong papatayin ang sarili mo sa pagpapayaman. Kasi yun nga ang mangyayari, yayaman ka, tapos mamamatay ka, at iba magmamana. Kailangan kain ka sa sarili mo. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So, sige, asenso ka. Paunlarin mo ang iyong buhay, but do not harm your health in the process. Mahalaga yung health mo. O one more deal, one more big amount, pero if you are in pain, nagkaka-ulcer ka, nagkakaroon ka ng mga stress, is it really worth it? How much do you really need in life? Meron po akong isang kakilala, magkaibigan, hindi sila nagkita ng 5 taon. Yung kaibigan 1, sabi niya, this past 5 years, dumoble ang kayamanan ko, dumami ang negosyo ko, lumaki ang lahat ng mga holdings and everything. Ikaw, anong ginawa mo? Yung isa nagawa ng Christian work. Sabi niya, well, I did Christian work. Tapos sabi niya, pambihira ka naman, 5 taon, hindi mo man lang naparami yung pera mo. Ganyan-ganyan. Sabi naman nito, okay, dumami yung pera mo, pero yung kinakain mo dating steak once a week, nag-twice ka na ba a week? Sabi niya, hindi. Once in 2 weeks na lang nga eh. Kasi nagkakaedad na tayo. Okay, yung kama mong dating king bed, naging kingdom bed na ba? Dinamihan mo ba? Lumaki. Sabi, no, king nga is too big na eh. Diba? O dati kang umiinom ng isang bottle na magandang wine, na uubos mo 1 bottle a month by yourself. Naging double ba? Hindi, sabi, medyo binawas-bawasan ko rin. Eh ano ngayon ang ginawa mo sa nadagdag mong pera? Wala naman palang direct benefit sa buhay mo. Except, lumaki yung pera mo sa bank, mas tumaas ang position mo, pero wala namang naiba sa buhay mo eh. Pero look at your health, and look at the stress, and look at the ulcers, and look at what happened to your marriage. It got broken. No? So, meron ba talagang returns, appropriate and commensurate returns ang bawat pisong nadadagdag mo sa income mo, o diminishing returns? Pwede mangyari yun eh, sa sobrang yumayaman na. Dumadami yung pera mo, pero hindi ka naman masyado rin sumasaya. Nangyayari ito mga kapatid, ha? Bagamat hindi siguro lahat mararanasan, pero yung pagka end of the year, yung 13th month, yung 13th month pay, ang laki ng ligayang idinadagdag sa buhay ng ordinaryong manggagawa. Di ba? Sobrang laki. Pero yung may-ari ng kumpanya, wala namang nadadagdag sa kanya eh. Kahit sabihin mo, kumita pa siya ng another many sets of millions in addition to his already many millions, hindi directly proportionate sa dami ng dadadagdag, yung dami ng ligaya.
You come to a saturation point wherein this is enough and I'm already happy with this. Even if I had more, it doesn't mean I'll be happier. And a person must know when to stop. When it's no longer directly affecting you in a positive way. Baka mamaya na-apektuhan ka pa nga negatively. So we know when to stop. Kahit sa pag-aaral, okay, ang galing-galing mo, pero okay ba na hindi ka na talaga nagkaroon ng social life? Hindi ka na nagkaroon ng involvement sa sports, anumang bagay, kasi puro grade na lang inatupag mo. When do you stop earning good grades and getting a life? When do we stop pushing our children for academic excellence to the point na wala na silang totoong buhay? From school, pagdating sa bahay, tutorial, aral, araw-araw, hanggang tumanda na lang sila, they were never children, then you rob them of their childhood. And yet, there is no guarantee that if you are the valedictorian, that you will be happier later in life. No guarantee. Madalas pa nga yung mga babagsakin ng enjoy eh. Di ba? Sa totoong buhay, tingnan nyo lang. So why? What for? Ang dapat nating laging tinitingnan, ito ba naman pinaghihirapan ko? Talagang sulit ang bunga nito? Bakit ako nakikisang-ayon sa standard ng sanlibutan na kailangan more? We should know when to stop. You are a child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. Understood naman yun. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. May permiso mo man o wala, aandar ang mundo. Ang gabi magiging umaga, ang umaga magiging gabi, magpapaikot-ikot, tuloy ng tuloy. Ang goal mo, kapatid, lungkot na lungkot ka ngayong gabi, ang laki-laki ng problema mo, ay ang goal mo, buhay ka pa bukas. Kasi kahit mamatay ka, yung bukas darating. So dapat pagdating ng bukas, kasali ka pa rin. Be kind to yourself. Survive difficulties. Kuminsan, isa sa ating great achievement is just to survive a lonely and a depressing night. Pero tatandaan nyo, no matter how lonely, no matter how depressing, no matter how oscillated you feel, matatapos ang gabi, magiging umaga yan. At yung lungkot, yung depression, yung inip, yung pagkabalisa, miraculously nawawala pag lumiliwanag na ang umaga. So huwag kayong sobrang magdrama pag gabi. Huwag kayong papadala sa mga dramang bukid ng gabi kasi yung iba, hindi nagsusurvive. Minsan nagsusuicide. No, yung lungkot, mas palungkot ng palungkot, paubos na yan kasi nauubos din yan eh. Lahat naman nauubos. Kaya nga sabi, Pastor, ang lungkot-lungkot ko po, anong pwede kong gawin? Hindi malungkot ka. Kailangan mo laging sumaya. Mauubos din yan. Kaya pag malungkot ka, sabi mo, di malungkot ako. Ngayon, kung may magagawa kang paraan para ka sumaya, mag-exercise ka para kapawisan, malimutan mo yung lungkot mo. Lumabas ka, magpahangin ka. Kung ano man yung magpapatanggal ng lungkot mo, gawin mo. Pero kung hindi pa rin matanggal, malungkot ka. Hindi naman nakakamatay yan eh. Ngayon, problemahin mo kung hindi ka makahinga. Yun, nakakamatay. Di ba? Lumilipas. Ang mahalaga, palampasin mo. Manalangin ka, humingi ka ng tulong sa Diyos. Buuin ang loob. Genesis 8:22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ibig sabihin, kahit anong problema mo, iniwang ka ni Papa, at may kasama pang naiwang utang, no? Iniwang ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, nalugi ka sa negosyo, nawala yung bahay mo, natanggal ka sa trabaho, hindi ka nanalo sa binibinging kangkungan of 2012. Alam niyo ibig sabihin nito? Tuloy ang buhay. Business as usual. Ituloy nyo lang. Lalampas din yan. Darating ang panahon, pag matagal na, pagtatawanan nyo lang sarili nyo sa ginawa nyong pagdadrama. So huwag kayong magpapatumba, magpapagupo sa drama. Tibayan ang loob. Why? Especially if the Lord is in your heart. You can do all things through Christ who gives you strength. Hindi tayo dapat bumibigay. Mamaya hinahanap mo si Crispin at Basilio, hindi naman ikaw si Sisa. Diba?
Mahirap yung mga ganyan. Tibayan ng loob. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, sigawan nyo siya, tibayan mo loob mo. Yung may expression na yung tibayan mo loob mo. Di ba? Huwag kang ganyan. Huwag kang mahina. Kahit sino pa yung nawala sa buhay mo, basta nandyan ng Diyos, tuloy ang buhay. Di ba? Kahit anong pera yung nawala, kahit anong pangarap ang nagiba, o magsimula ka uling bumuo, never give up. And never give up on your dreams. Yung mga pangarap nyo, lagi inyong pangarapin, planuhin, pagtrabahuhan. Pag hindi nag-work, begin again. But remember this, ha? Never focus too much on the future or your plans to the point that you don't enjoy the day. Dapat enjoy din. Kahit hindi na dumating yung plano nyo, hindi kayo lugi kasi na-enjoy nyo rin every day of the journey. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be. If I may have a license to interpret whatever you conceive Him to be, therefore, be at peace with God. If you think God is conservative, be conservative. If you think that God is very generous, be generous. Your conception of God must never contradict your lifestyle. So kung sa'yo, ang Diyos conservative, be conservative, pero huwag mong ipilit sa iba. Kasi sa kanila, ang Diyos hindi conservative eh. Di ba? Kaya sabi, therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be. Kasi habang sang-ayon ka dun sa Diyos na pinaniniwalaan mo, yung konsyensya mo at yung pinaniniwalaan mo magkakampi, hindi magkalaban. Ito ang pinakamahirap sa buhay, yung kalabanin mo ang sarili mong konsyensya. Yung nasasamaan ka, ginagawa mo. Diba? Yung ayaw mo, pinipilit mong gawin. So, kung ano ang tingin mo sa Diyos, siyempre, iba-iba tayo ng pagtanaw. Kahit isa yung Bible binabasa natin, iba-iba yung level ng maturity natin. Iba-iba yung konteksto na pinag-a-applyan natin. Ang mahalaga ito, buo ka, hindi hati. Ibig sabihin, yung pinaniniwalaan mo at yung pamumuhay mo, iisa. Hindi magkasaliwa. Hindi magkakontra. Huwag na huwag mong kukontrahin ang sarili mong budhi. Kasi gugulo. Dapat buo, isa ang loob. Romans 5:1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Do not fight God, which, if I may apply, do not fight your own conscience. Because we have a conscience about dealing with God. At sabi, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. Dapat kakampi mo ang sarili mong budhi. So do not violate your conscience. Yung basic beliefs mo, yung basic values mo, huwag mong ibebenta. Huwag mong isasangla. Huwag mong ipamimigay sa iba dahil lang pinagbigyan mo sila. Because the most difficult trouble is trouble with your own conscience, which could be read religiously as trouble with your own God. Mahalaga yon, buo. 1 Timothy 1:19, hold on to good conscience. Psalm 62:5, find rest, O my soul, in God alone. My hope comes from Him. So be in agreement with what you think of God, so that you will not have to live in guilt and you will not have to be possessed by regrets. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it's still a beautiful world. Maganda naman talaga at masarap ang buhay kahit maraming problema. Psalm 39:7, but now, Lord, what do I look for? My hope is in you. Psalm 30:11, you turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy. So be cheerful, sabi ng desiderata. And it ends, strive to be happy. You cannot always be happy, but you can always be cheerful. Kahit naman may problema ka, kaya mong ngumiti ah. So why not smile? What will you get by frowning? Itataboy mo lang lalo ang grasya. Siguro hindi ka naman dapat magtatawa na may problema ka, pero yung may dumaan, nginitian mo, gano'ng kahirap yon? Kasi pag yung mukha mo, pinapangiti mo, mapipilitang sumunod yung puso mo. Mamaya na bago mo na yung buong kalooban mo dahil lang nagsimula ka sa labas. Ang mahalaga kung malungkot ka, troubled ka, worried ka, change the cycle. Get out of the cycle. And the easiest thing to do is to smile, to sing,
to do things that look happy, that appear happy, and when you keep repeating it, your soul will follow, and you'll inevitably become happy also. Kaya ang sabi, strive to be happy. Pagsikapan mong maging masaya. Bakit mo pagsisikapan? Kasi pag nagpadala ka sa mundo, ang daling malungkot. Ang daling ma-discourage. Ang daling mawala ng pag-asa. Lalo't mahilig kang manood sa mga drama-drama sa TV, ang daling lumungkot. Biruin mo, lahat kayo na milyon-milyong nanonood, alam nyo kung sino ang tunay na ama ng bata. Pero yung ama, hindi niya alam kung sino yung anak niya, at yung bata, hindi niya alam kung sino ang magulang niya. Silang dalawa lang hindi nakakaalam, alam na ng buong mundo. Di ba nakakalungkot yun? At pag panood kayo ng panood ng ganyan, lagi naman ang problema, sinong tunay na magulang ng bata, lagi ang tagapagmana, yun ang mahirap, yung mga fake, yun ang mayaman doon sa bahay. May iba pa ba? Pag sobra kayo nanonood dyan, magkakaroon kayo ng brain damage. Not only that, you will always be sad. Can you imagine, alam nyo, masaya yung ending, pero 6 na buwan kayong maiinis. Alam nyo, itong walang hiyang kontrabidang ito, masasagasaan ito ng kotse, magkakawasak-wasak ang bungo niya, tatapakan siya ng mga aso at lalapain siya ng mga maraming mga kuno-anong mga insekto. Sa ending lang yon. Pero 6 na buwan kayong galit na galit sa kanya. Gusto nyo yon? Stop these things because they make you unhealthy. Tapos, siyempre, kapapanood nyo yan, mabibili nyo lahat ng produkto na itinitinda nila. Kaya mga babae na dapat mag-strive for greater things, ang magiging pinakamataas yung pangarap, makapaglaban ng maputi. Kasi yan ang laging advertisement doon. Wala na kayong gustong maging kaligayahan, kundi sabi ng asawa niya sa damit niya, ang bango. Karoon, saya. Ganun lang ba ang pagkababae, yung nasabi ng asawa mo, ang bango. Di ba? Pinapababa ang mga pangarap mo, although hindi masama maglaba. Pero alam nyo, kung tunay kayong babaeng achiever, talaga may mga mancha-mancha na dyan. Pasensya kayo, may trabaho ako, hindi ba? Kung gusto nyo maputi ang laban nyo, damit nyo, laban nyo. Hindi yung natuwa ang asawa ka. Pang-uto yun. Nagtatrabaho ka, marami kang ginagawa, natural, kung ano nalang pinapakain mo, hindi laging parang umuusok-usok na ang ganda-ganda, katulad sa advertisement. You know these advertisements demean women? Ginagawa ang pinakamataas sa pangarap mo sa buhay, masiyahan ng mga nagsuot ng labada. Na yung anak mo na inilagay sa putik yung damit niya, napagulong-gulong siya, ikaw naman laban ng laba, ba't hindi mo sabukayin yung anak mo? Ba't ka naglalaro sa putik? Pak, pak, pak! Dapat ganon. Hindi, laba ka naman ng laba, puputi din ito. Wrong values. So stop. Dapat nag-iisip tayo, tumanggi kayo sa mga panloloko sa atin. Yan ang sinasabing, magulo yung mundo pero maglakad kang tahimik. Kahit magulo yan. That meron ka sariling kalooban. Strive to be happy. Ipaglaban mo yan. Ecclesiastes 3:12, I know that there's nothing better for man than to be happy and to do good while they live. Si Solomon, pinakamatalinong taong nabuhay sa balat ng lupa. Ang sabi niya, alam niyo, pinakamataas na aspiration sa buhay. Be happy and do good. May do good ha, hindi lang be happy. Pero sabi niya, dapat masaya ka. Kasi gusto ng Diyos, masaya ka. Siya ang may original na sabi niyan. Sabi ni Lord, gusto ko, happy ka. Di ba? Dahil ang gusto niya talaga, masaya ang tao. Kaya niya binigyan tayo ng planeta, binigyan ng buhay para ka masaya. Huwag kang lugi. Enjoy life. Matthew 24:32, now learn this lesson from the fig tree. Kung pwede ka matuto sa fig tree, learn this lesson from Desiderata, which is really very, very biblical. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Truth and Desiderata. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.